Pumunta ulit ako dito sa lake ng lola ko na dati namin pinanghuhulihan ng mga isda. Pero ng araw na ito ay tamang kapapasok din lamang ng bagyo. Kaya wala akong ibang magawa dito kundi kumain, maligo sa ulan at mangisda. Kahit napakalalim at napakasukal pa ng lawa na ito, sari-saring pangingisda pa rin ang ginawa ko dito habang kasama ko ang mga pinsan ko. Inabutan ko ang mga pinsan ko na iniisprehan ng mga pandamo itong napakakapal na water lily dito sa lawa na ito. Pero patapos na rin pagkarating ko dito. Nang araw na ito wala akong ibang magawa sa bahay kaya pumunta na lamang ako dito sa mga pinsan ko. At pagkarating ko naman dito, sinabi sa akin ng uncle ko na pinapalinis daw ng lola ko sa mga pinsan ko ang lake dahil napakasukal na. Medyo patanghali na nung dumating ako dito kaya ang ginawa kaagad namin ay nag-asikaso na makakain. Ang isa kong pinsan ay nagsaing at ang isa ko pa namang pinsan ay kasama ko na naghanap na mauulam. Nung nakita namin na may 2 piraso ng tilapia na nahuli yung pinsan namin sa lambat, nanguha na rin kaagad ako dito ng mga puso ng saging na ipangsasahog namin dito sa lulutuin namin. Nagbaka sakali rin kami kung may huli yung mga patangan ng uncle namin, pero ang nahuli lang namin doon ay 2 piraso ng maliliit na tilapia at 1 aro-aro. Mabuti na lamang talaga at may 2 piraso ng tilapia na medyo malaki. Kaya ang gagawin namin dito, sasabawan namin para medyo dumami at bawi na lamang sa mga puso ng saging. Ang balak pa sana namin dito nung una ay ihawin na lamang, pero mas masarap talaga kapag may mainit na sabaw kapag ganitong umuulan o malamig ang panahon. Walang mga bunga, mga prutas dito ngayon. Mabuti na lamang talaga at handa palagi itong mga pinsan ko. May dala sila dito na bagoong at kalamansi. Pwede sa sinabawan at pwede rin na sausawan laang. Kapag ganito talagang napakalamig ng panahon, basta mayroong sili at may mainit na sabaw, paniguradong taob talaga ang isang kalderong kanin. Ubos din pati mga puso ng saging. Patuloy pa rin ang napakalakas na ulan kaya pagkatapos namin kumain, nagpahinga lamang sandali ang mga pinsan ko at nagpatuloy naman sila sa pagtatabas dahil napakasarap talaga magtabas kapag ganitong umuulan. Ang ginawa ko naman dito, kinuha ko yung mga padukdok na kawil ng uncle ko at nagdala na rin ako dito ng maliliit na tilapia na pinakang pamain namin. Pagkabalik ko naman dito at natapos na rin sila magtabas, ikinana muna namin itong mga padukdok. Kanya-kanyang hanap kami dito ng mga pwesto na mapaglalagyan ng kawil. Nung nagdala naman ako ng maliliit na tilapia na pampain, nakahuli rin ako dito ng isang medyo malaki na tilapia. Hindi na pwedeng ipampain kaya ang ginawa ko, inihaw ko na lamang. Nang mga oras na ito, medyo nilalamig na talaga ako dahil habang nagtabas sila, ako naman ay nangangawil. At nung nagutom naman na ako, naghanap ako ng makakain at nakita ko lamang dito ay puso ng saging. Pero sapat na merienda na ito para sa akin basta may bagoong na sausawan. Pinandaw rin ulit ng isa kong pinsan yung ikinana nila na lambat at ang nahuli niya naman dito ay 1 piraso lamang ng tilapia. Kaya ang ginawa ko dito, inihaw ko at pinapak naman namin ito pagkatapos nila magtabas. Pagkatapos naman nila dito magtrabaho, bago kami umuwi, pinandaw at pininaw muna namin yung ikinana nila na lambat at ang sinakyan naman namin dito ay balsa na saging. Disney princess muna ako dito dahil habang nakaupo ako dito sa sinasakyan ko na balsa, tinutulak ako ng isa kong pinsan. May hawak akong cellphone kaya hindi rin ako basta makagalaw. Nakahuli pa kami dito ng 1 piraso ng tilapia, pang-ihaw na rin kung tutuusin, pero hindi na ito nadagdagan hanggang sa makauwi kami. Bago naman kami tuluyang umuwi, sinukat muna ng pinsan ko kung gaano pa kalalim ang lake na ito at sa tansya namin ay nasa 8 feet pa at hanggang dito rin lamang sa video ito. Salamat sa panonood.